521. Tinitigil ni Grand Leader Wedel ang karayom na mabilis na nagbabago. Isang masamang tingin ang nakadikit sa kanyang mukha. Mukhang ang Diabolic Killing Needle ay talagang kasing lakas ng sinabi ng alamat. Dapat mayroon ako nito. Napaisip si Grand Leader Wedel sa sarili. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga dakilang master ang nakaharang sa kanyang daraanan, mabangis siyang inaatake. Hindi siya basta-basta na lang sumugod at kunin ang Diabolic Killing Needle. Gayunpaman, pinagkadalubhasaan ni Grand Leader Wedel ang iba't ibang mahiwagang lihim na pamamaraan. Pumunta ka dito. Umungol si Grand Leader Wedel. Iniluwa niya ang mga subo ng Black Blood Essence. Phew! Biglang nawala ang esensya ng itim na dugo. Nang muli itong lumitaw, nasa itaas na ito ng Diabolic Killing Needle. Bang! Ang esensya ng itim na dugo ay sumabog at naging isang nanginginig na makapal na itim na fog. Swoosh! Ang itim na fog ay biglang nagbuga ng mga itim na lubad na naging isang malaking lambat. Sumakay ito patungo sa Diabolic Killing Needle. Boom! Ang itim na lambat ay patuloy na lumalaki sa laki. Sa isang kisap mata, bigla itong lumipad patungo sa Diabolic Killing Needle. Maya-maya ay sumunod ang isang nakakatakot na tunog. Isang masamang nilalang ang lumutang mula sa malaking itim na lambat na nakatikip sa kalangitan ng mga pakpak nito. Nanlalabo ang mga mata nito habang nag-evil ngiti. Bang! Iniunat ng masamang nilalang ang kanyang dalawang kamay na malatalon at sinubukang agawin ang Diabolic Killing Needle. Bastos ka! Tinisingil ni Dustin ang masamang nilalang gamit ang kanyang demonyong avatar. Boom! Ang mga pakpak ng masamang nilalang ay naging dalawang itim na talam na humampes kay Dustin. Bang! Napakalakas ng puwersa kaya umagos ang dugo sa gilid ng bibig ni Dustin at napaatras siya. Tinamantala ng matamba si Dustin. Hinawakan ng masamang nilalang ang Diabolic Killing Needle at agad na tumalikod sa pagtatangkang umalis. Haha! Ang banal na sandata ng ating lupain ay naibalik na sa may-ari nito. Matindi ang mga mata ni Grand Leader Wedel na parang nabaliw. Nanginginig ang katawan niya sa kaba. Damn it, old guy. Go to hell. Ang 8 banal na bato pagkatapos ay lumipad sa galit at naglunsad ng sabay-sabay na pag-atake sa kanya ng buong lakas. Ang mga Insect Supreme Grandmaster na iyon at ang 4 na magulong masasamang hayop ay sumali din sa pag-atake. Pag-atake pagkatapos ng pag-atake ay inilunsad sa Grand Leader Wedel. Kapag nakuha ko na ang ating banal na sandata, mamamatay kayong lahat, umungol si Grand Leader Wedel. Nagsisimula siyang mag-alala dahil siya ay nasa ilalim ng pag-atake ng napakaraming makapangyarihang mga master. Ngunit bilang isang dakilang pinuno ng Evil Abyss World, napakalakas din niya, kahit nasa ilalim ng sabay-sabay na pag-atake ng lahat ng mga master na ito. Nagawa pa rin niyang protektahan ang kanyang sarili kahit papaano. Laking gulat ni Dustin nang makita niyang kinuha ng masamang nilalang ang Diabolic Killing Needle. Napakatalino ng pamamaraan ni Grand Leader Wedel kaya nagawa niyang nakawin ang Diabolic Killing Needle kahit na siya ay inaatake. Ang Diabolic Killing Needle na ito ay masyadong mahalaga sa demonyong avatar ni Dustin. Ang kapangyarihan ng demonyong avatar ay makabuluhang bababa kung ang Diabolic Killing Needle ay aalisin. Tumigil ka! Hinabol ni Dustin at ng demonyong avatar ang masamang nilalang ng buong bilis. Bush! Ang Divine Silkworm ay naging isang gintong liwanag at agad na sumugod patungo sa masamang nilalang. Ang maliit na Infinity Beast ay nagwagayway din ng kanyang paa at tinakpan ang masamang nilalang ng napakalakas nitong kapangyarihan ng oras. Brrr! Ang masamang nilalang na iyon ay nagtaas ng ulo at umungal. Sinusubukang ipagtanggol ang sarili. Tunay na makapangyarihan ang dakilang pinuno. Medyo natakot si Dustin sa lakas ng masamang nilalang na nilikha ng Grand Leader. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Diabolic Killing Needle ay biglang nanginginig ng marahas habang ang isang malakas na puwersa ng pagsipsip ay biglang lumitaw. Mariin itong sinipsip ang masamang nilalang. Unti-unti itong nilalamon. Ang masamang nilalang ay pilit na nagpupumiglas at iyon lang ang magagawa nito.
Ang katotohanan ay ang Diabolic Killing Needle ay nasa kritikal na yugto ng pagbabago at nangangailangan ito ng dagdag na enerhiya upang mapunan muli ang kapangyarihan nito. Ang katawan ng masamang nilalang na iyon ay naglalaman ng napakalaking masamang kapangyarihan at dahil hawak nito ang Diabolic Killing Needle. Ito ang naging mapagkukunan ng enerhiya nito. Hindi. Biglang umungol sa galit si Grand Leader Wedel nang tila naramdaman niyang may nangyayari. Ang masamang nilalang na ito ay talagang ginawa mula sa asensya ng dugo ni Grand Leader Wedel kaya sila ay malapit na konektado. Sa lalong madaling panahon, ang masamang nilalang ay ganap na hinihigop ng Diabolic Killing Needle. Puff! Halos sa sandaling mangyari ito. Ang Grand Leader na si Wedel ay nagluwa ng isang subo ng dugo habang siya rin ay nasugatan. Haha! Nasugatan ang matandang asshole. Dapat nating gamitin ang pagkakataong ito para makuha siya habang mahina siya. Bulalas ni Asa. Boom! Nang ma-absorb ng Diabolic Killing Needle ang masamang nilalang, bigla itong lumaki muli. Ang presyon ng enerhiya na ibinigay nito ay naging isang walang katapusang unos na sumasaklaw sa kalangitan. Ano? Napaiyak si Dustin sa gulat at sa tuwa. Ang Diabolic Killing Needle ay sa wakas ay muling pinagsama sa demonyong avatar. Pagkatapos ay kinokontrol ni Dustin ang demonyong avatar gamit ang kanyang isip. Ang demonyong avatar ay sumugod at iniunat ang kanyang kamay. Ang Diabolic Killing Needle pagkatapos ay direktang lumipad sa palad nito. Ang Diabolic Killing Needle ay wala na sa dati nitong tahimik na estado at maaaring gamitin upang lumaban muli. Higit pa rito, ang presyon ng enerhiya na inilalabas nito ngayon ay napakalakas. Bang! Kinuha ng demonyong avatar ang Diabolic Killing Needle at ginamit ito para sirain ang mga kalaban. Puff! Ang lahat ng masasamang nilalang sa loob ng 10,000 milya ay sumabog. Ang demonyong avatar ay pumatay ng mahigit 70,000 masasamang nilalang sa isang strike lang. Ang mga masasamang nilalang na iyon ay nasa 6th Evil Energy Realm, 7th Evil Energy Realm o 8th Evil Energy Realm. Ngunit kaya lang nila itong tiisin. Bush! Ang Diabolic Killing Needle ay sinisipsip na ang lahat ng laman at dugo ng mga napatay na masasamang nilalang. Magaling! Wasakin ang lahat ng masasamang nilalang. Tuwang-tuwa si Dustin. Ang demonyong avatar ay nagpatuloy sa pag-teleport gamit ang Diabolic Killing Needle sa kamay nito. Sa parang, hindi mabilang na masasamang nilalang ang sumisigaw at umiiyak habang dinaig sila ng kamatayan. Ang malademonyong avatar ay lalong mabilis. Sa bawat pagwagayway nito ng Diabolic Killing Needle, 10,000 o kahit daan-daang libong masasamang nilalang ang napatay. Hindi nagtagal bago, naalis ang lahat ng masasamang nilalang sa parang. Bawat isa sa kanila maliban sa Grand Leader mismo. Magaling! Si Dustin ay labis na nasiyahan sa kapangyarihan ng Diabolic Killing Needle. Dustin! This is too much. You're too cruel. I'm not going to let you get away with this. Sumigaw si Grand Leader Wedel mula sa malayo. Hindi siya makapaniwala na lahat ng nasasakupan niya ay pinatay ng ganon-ganon lang. Galit na galit siya. Haha. I'm afraid you won't have the chance. I'm coming for you next. Si Dustin at ang demonyong avatar ay sumugod para sabay nilang atakihin si Grand Leader Wedel. Matapos sumipsip ng napakaraming masamang enerhiya, ang kapangyarihan ng demonyong avatar at ang Diabolic Killing Needle ay umabot sa isang lubhang nakakatakot na antas. Mas makapangyarihan pa sila kaysa sa mga Insect Supreme Grandmaster na iyon. Tigaw ni Dustin habang umaarangkada. Ang labanan ay nagpanginig sa mabituing kalangitan. May malalaking, madilim na bitek sa lahat ng dako. Sa loob lamang ng kalahating araw na halaga ng pakikipaglaban. Hindi na nakayanan ni Grand Leader Wedel. Tumalikod siya at sinubukang tumakas. Gusto niyang tumakas at bumalik sa Evil Abyss World. Gayunpaman, nauna nang nagplano si Dustin habang iniisip niya na maaaring gawin iyon ni Grand Leader Wedel kaya nakaharang siya sa pasukan kanina. Pagkatapos ay tumakbo si Grand Leader Wedel sa ibang direksyon. Dahil ayaw siyang pakawalan. Hinabol nila siya. Sa oras na ito, si Grand Leader Wedel ay nasugatan na at ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat at dugo. Gayunpaman,
Mayroon siyang kakayahang makabawi ng maayos. Ang problema ay ang mga pag-atake ay masyadong malakas. Ang mga kapangyarihan ng batas na nakalakip sa mga pag-atake na ginawa sa kanya ay pumipigil sa kanyang katawan sa pagbawi. Makalipas ang isang araw. Bang! Mahigit 20 master ang naglunsad ng isang pag-atake na nagpabagsak kay Grand Leader Widel sa 1,000 piraso. Inalis ng demonyong avatar ang Diabolic Killing Needle na nagdulot ng malaking puwersa ng pagsipsap na sumipsap sa laman at buto ni Grand Leader Widel. Isang dakilang pinuno ng Evil Abyss World ang sumalubong sa kanyang pagpanaw sa paraang hindi marangal. Maliwanag. Ang Grand Leader na si Widel at ang kanyang mga subordinate ay nalipol lahat. Bago sinimulan ni Dustin ang massacre, tinadya niyang makatakas ang ilan sa kanila para maikalat ang balita. Haha, ngayon ito ang tinatawag kong magandang laban. Hindi ko inaasahan ito. Hindi ko akalain na makakapatay tayo ng isang Grand Leader ng Evil Abyss World. Well, that just goes to prove that the Grand Leaders are not as powerful as they are presumed to be. They are just so-so. Probably, they are only a little stronger than us. Ang 8 Stone Saints ay kitang-kita sa mataas na espiritu. Mahigit sa 12 kataas-taasang Grandmaster ng iba't ibang mga insekto na naruroon sa lugar na iyon, ay tuwang-tuwa rin nang makita ang tanawin sa harap ng kanilang mga mata. Sige, I think it's time we hide somewhere near. Nag-aalalang sabi ni Dustin. Ang pagpatay sa isang dakilang pinuno ay isang panimula lamang para sa kanya. Alam na alam niya iyon. Palaging maliwanag na ang layunin ni Dustin ay pumatay ng mas maraming masasamang nilalang. Ayaw lang niyang magpakita ng awa sa kanila. Naniniwala siya na pinakamainam na alisin ang ilan pang mga dakilang pinuno. Halos hindi lumipas ang sandaling katahimikan nang kumalat ang isang pasabog na balita sa lahat ng dako. Nakarating ang balita sa buong Third Demonic World. Napatay si Grand Leader Widel. Pinatay siya ni Dustin, isang cultivator mula sa Immortal End World. Kumalat ang balitang ito na parang sunog sa kagubatan sa buong lugar. Nagdulot ito ng kaguluhan na para bang isang malakas na lindol ang tumama sa Third Demonic World. At ito ay kumakalat na parang apoy sa lahat ng dako. Isang kilalang katotohanan sa karamihan ng masasamang nilalang na nasa Third Demonic World. Na ang Devil Ancestor Bale ay isang maalamat na figure. Gayunpaman, hindi siya karaniwang lilito sa publiko. Hindi para sa daan-daang libong taon. O marahil kahit milyon-milyong taon. Kaya ito ay isang katotohanan na sa mga Diablo na naninirahan sa ikatlong demonic na mundo. Ang 10 dakilang pinuno ay ang mga tunay na namuno sa mundo. Sa madaling salita, ang 10 dakilang pinuno ay talagang mga tunay na pinuno ng ikatlong demonic na mundo. At ngayon isang dakilang pinuno ang namatay. Ito ay hindi kapani-paniwala. Ito ay medyo nakakagulat. Hindi ito katanggap-tanggap. Maraming masasamang nilalang ng lugar na iyon ang hindi makapaniwala nang marinig nila ang balita. No way. It's impossible. Our Grand Leader Widel possesses superhuman power. He is invincible. Paanong posible na ang isang binata mula sa Immortal End World ay kayang patayin si Grand Leader Widel? Oo. I think it is a fake news. Bakit may magpapakalat ng chismis na ito? I think he is trying to bewitch the public. Sa Third Demonic World, makikita ang crowd kung saan abala ang mga tao sa pagtalakay saan man sila magpunta. Ngunit sa lalong madaling panahon ang balita ay nakumpirma mula sa iba't ibang mga mapagkukunan. Ilang subordinate ng Grand Leader Widel na tumakas palayo sa larangan ng digmaan. Ang personal na nagkumpirma ng balita. Dahil dito, nagulat ang karamihan sa mga masasamang nilalang na nasa Third Demonic World. Natakot at nagalit din sila. Nagkaroon ng lakas ng loob si Dustin mula sa Immortal End World na harangin ang pasukan ng ating Evil Abyss World at patayin si Grand Leader Widel. Walang sino man ang makakapagpababa at hahayaan siyang maglaro palagi. Kaiya. Ito ay isang kaiyahiyang bagay para sa ating lahat. Sa Third Demonic World, ito ay hindi katanggap-tanggap. Isang hamak na tao na nagmula sa Immortal End World ay talagang naglakas loob na hamanin tayo sa Third Demonic World. Paano naman?
Napakalakas ni Grand Leader Wedel. Sigurado ako. Itong Dustin na ito ay malamang na may pukana na patayin siya gamit ang ilang dirty tricks. Kung hindi, ang isang hamak na bata ay walang kakayahan o potensyal na pumatay kay Grand Leader Wedel. That's not acceptable. Ilabas mo na lahat ng lalaki natin. We have to rid of this human. We have to kill Dustin. Nagsanib kamay ang lahat ng masasamang nilalang. Bawat isa sa kanila ay gustong lumaban kay Dustin at ipaghiganti ang pagkamatay ng kanilang Grand Leader na si Wedel. Mula noong sinaunang panahon, ang mga masasamang nilalang ng Third Demonic World ay naniniwala na sila ay mas mataas kaysa sa iba. Pinubuli nila ang Immortal End World dahil sa superioridad nilang paniniwalang ito. Sila ay egoistic, baliwanag, sa mga mata ng masasamang nilalang na iyon. Ang Immortal End World ay isang atresado at maliit na mundo. At itinuring nilang mababang nilalang ang lahat ng nilalang na naninirahan sa Immortal End World. Naniniwala sila na ang mga taong iyon ay mahina at mas mababa sa kanila. Otomatiko itong nagbigay sa kanila ng berdeng senyales para ay bully sila sa anumang paraan na gusto nila. Ngunit ngayon, bumaliktad ang sitwasyon. Isang human brat mula sa Immortal End World ang talagang dumating sa Evil Abyss World. Hindi lang siya may mga bola para pumunta dito kundi napatay din ang kanilang Grand Leader. Ang masasamang nilalang sa Third Demonic World ay napuno ng galit. Naninindigan sila na hindi nila ito papalampasin. Tinaktan nito ang kanilang pride at ego. Kaya naman, karamihan sa mga masasamang nilalang ay sumigaw sa galit nang marinig nila ito. Agad silang naghanda at nagpadala ng hukbo upang patayin si Dustin. Sa kabilang banda, ang ilang mga batang masasamang nilalang ay tumawag sa kanilang sariling mga tao. Lahat sila ay mapagbantay sa kanilang paghahanap kay Dustin. Sa kabilang banda, nagtago si Dustin malapit sa pasukan ng Evil Abyss World. Tahimik at matalino niyang pinatay ang masasamang nilalang na nakikita niya mula sa Third Demonic World. Siyempre, sobrang maingat si Dustin. Hindi niya pinukaw ang anumang masasamang nilalang mula sa iba pang 17 Demonic World na naroon sa Evil Abyss World. Pagkatapos ng lahat, lubos niyang alam na ang Evil Abyss World ay isang napakalakas na mundo. Ang kabuoang lakas ng mundong iyon ay nakakatakot. Pilit na umiwas si Dustin. Ayaw niyang masangkot sa anumang uri ng hindi kinakailangang gulo. Alam niyang naimbitahan na niya ang galit ng lahat ng mga nilalang na iyon. Nitong mga nakaraang araw, napatay ni Dustin ang 12-dosenang masasamang nilalang mula sa Third Demonic World. Bilang resulta, ang balita tungkol sa kanyang pagkakasangkot ay kumakalat sa Third Demonic World. Tinabi nila na hinaranggan ni Dustin ang daan na siyang punto ng exit ng Third Demonic World. At pinaplano niyang patayin ang lahat ng masasamang nilalang na nagtangkang lumabas mula sa exit point. This is ridiculous. He is way out of line. Dustin. Ang hamak na taong brat na ito ay mayabang na tanga. I'm so pissed now. I could kill him with my bare hands. Hindi ko inaasahan na ang hamak na taong ito, si Dustin, ay maglalakas loob na hamanin kami. Mukhang nakalimutan na niya na galing tayo sa Third Demonic World. Napuno ng galit ang mga nilalang ng Third Demonic World. Hindi nila nakayanan ang pang-iinsulto. Na-block ang point of exit ng mundo nila at walang pinayagang makalabas. Ito ay isang malaking kahihiyan para sa kanilang lahat sa Third Demonic World. Lahat ng masamang nilalang mula sa Third Demonic World ay naiinis dahil sa kahihiyan. Ang kaguluhan at ingay ay hindi na makaupo pa. Nagkalat sila kung saan-saan kaya nakipag-usap sila sa isa't isa. Sa malawak na distansya, sa pamamagitan ng paggamit ng mga magic spells. This is not fair. We can't go on like this. It's time we take appropriate actions. Halika na. Hindi sapat ang mga lalaki. Kailangan natin ng maraming tao para habulin si Dustin at patayin siya. Sabi ni Grand Leader Oaks, na nagngangalit sa galit. Very true. Ngayon, nagbabantay si Dustin sa labas ng exit point. Malinaw na balak niyang patayin ang lahat ng miyembro natin kapag sinubukan nilang umalis dito. Ito ay ganap na haarang sa daan palabas. Lahat ng miyembro ng Third Demonic World ay maiipit sa loob. Oras na para alisin natin ang bastard na ito.
Kailangan nating patayin si Dustin. Inis at pag-aalala ng isa sa mga Grand Leaders. Hindi ito magiging madali. Ang problema ay nagawa ni Dustin na patayin si Weddell. The fact that Dustin could kill him means that now we will have to face him together. Hindi namin maaaring ipagsapalaran ang pag-atake sa kanya ng isa-isa. Kailangan nating pangunahan ang pag-atake. Kung hindi, walang silbi ang pagpapadala ng mas maraming tao. Sabi ng isa pang Grand Leader pagkatapos mag-isip ng ilang oras. Oo, samasang-ayon ako. Sa katunayan, iyon ay ganap na totoo. Gayunpaman, nakikita kong kakaiba ito. Hindi ako makapaniwala. Siya ay isang tao lamang. What makes him so powerful that he could kill Weddell? Sabi ng isa pang Grand Leader na may pagtataka sa mukha. Lahat ay naguguluhan kung paano niya napatay ang isang Grand Leader. Nakasalubong ko ang ilan sa mga subordinate ni Weddell na nagawang makuha. Pabalik, kinuha ko ang pagkakataon at tinanong sila tungkol dito. Ipinaalam nila sa akin na hindi nag-iisa si Dustin. Kasama niya ang isang grupo ng malalakas na magsasaka. Sabi ni Grand Leader Oak sa maalalahanang paraan. Oh, I see. Sabay-sabay na naliwanagan ang iba pang 8 Grand Leaders nang ibinahagi ni Grand Leader Oaks ang impormasyon sa kanila. Mukhang siyam sa amin ang mag-isa. Kakailanganin nating pasukin ito ng sama-sama. One thing is clear, na hindi natin hahayaan na magpatuloy si Dustin ng ganito. Habang nagpupumilit siya, mas magdudulot ito ng kahihiyan sa Third Demonic World. Okay, kailangan nating magplano ng mabuti ngayon. Paano ito? 3 sa amin ay maaaring magpatuloy at pamunuan ang mga tropa upang patayin si Dustin. Naniniwala ako na ang lakas naming 3 ay magiging sapat na makapangyarihan para talunin siya. Ilang sandali pa ang usapan. Sa wakas, nakahanda na sila ng plano at diskarte. Napagdesisyonan na 3 Grand Leaders kasama ang kanilang mga tauhan ang haharap kay Dustin. Kinailangan nilang planuhin ito sa paraang dahil minsan nang naglabas ng utos ang Devil Ancestor bale na ang lahat ng 10 Grand Leaders ay huwag umalis sa Third Demonic World. Inutusan silang manatili sa kanilang sariling pwesto sa anumang pagkakataon. Ang panuntunang ito ay mahalaga. Kung hindi, maaaring samantalahin ito ng mga puwersa ng iba pang 17 mundo. Malamang ay naghihintay sila ng pagkakataong umatake. Alam ng lahat na ang 18 mundo sa Evil Abyss World ay nasa pinakamatinding yugto ng kompetisyon. May isa pang katotohanan. Ang Third Demonic World ay isang mahinang demonyong mundo. Ito ay napakahina na maaari itong lumunin ng ibang mga mundo anumang oras kung hindi sila mag-iingat. Biglang nagbago ang buong senaryo sa punto ng paglabas ng Evil Abyss World. Maraming masasamang nilalang ang nagtipon doon. Lahat sila ay tila nagmamadaling lumabas. Malapit sa pasukan ng Evil Abyss World. Mayroong isang barkong pandigma, na nakatago sa kawalan. Si Dustin at ang 8 Stone Saints ay nakaupo sa bulwagan ng barkong pandigma. Mahigit 10 Supreme Grandmasters ng Devil Insect Race ang nakaupo din sa parehong bulwagan. Biglang may napansin si Dustin. Tumingin siya sa pasukan ng Evil Abyss World. Isang malakas na masamang aura ang tila nagmumula rito. Ang isang malaking bilang ng mga demonyo sa kailaliman ay biglang bumaha sa bulwagan. Naramdaman ni Dustin at ng iba pang grupo ang pressure nang makita nila ang napakaraming Abyss Demons na nakapalibot sa kanila. Master, galing sila sa Third Demonic World. Nagbabala si Solo. Kanina pa niya pinagmamasdan ang paligid. Ano? Teka, hindi ito maganda. Pinamumunuan sila ng 3 dakilang pinuno. Nabalot kaagad ng takot si Solo. Nasa 5th Evil Energy Realm siya na nangangahulugang nasa gitna lang siya ng ranking sa Third Demonic World. At saka, nakita niya ang 3 Grand Leaders kanina kaya mabilis niya itong nakilala. Oh, nagpadala ang Third Demonic World ng 3 Grand Leaders para harapin ako. Ha! Flattered ako. Bahagyang kumunat ang noo ni Dustin. Alam niyang kaya niyang talunin ang isang Grand Leader sa isang pagkakataon. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung kaya niyang talunin ang 3 Grand Leaders ng sabay-sabay. Bagamat napatay na ni Dustin si Grand Leader Weddell noon. Nagawa lang niya iyon dahil higit sa 20 cultivator ang tumutulong sa kanya.
Kahit noon pa, halos isang buong araw nilang pinatay si Grand Leader Wedel. Alam ni Dustin na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon kung susubukan niyang labanan ang tatlong Grand Leaders ng mag-isa ng sabay-sabay. Mukhang may problema tayo. Ang 8 Stone Saints at ang Supreme Grandmasters ng Devil Insect Race ay mataimtim na tumitig sa kayaig ng mga demonyo sa kailaliman. Ang dakilang pinuno ng Evil Abyss World ay kilalang kilala. Ang bawat isa sa kanila ay hindi dapat maliitin. Dustin, alam kong nagtatago ka sa malapit. Lumabas ka at magpakita ka. Ipinadala ng tatlong dakilang pinuno ang kanilang espiritual na pandama upang hanapin ang mga kalapit na lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, ang espiritual na pakiramdam ng tatlong dakilang pinuno ay humantong sa kanila sa parehong lugar sa di kalayuan. Mukhang nahanap na nila tayo. Sa barkong pandigma, tumingin si Dustin sa tatlong pinuno at agad na nalaman na nakita na nila ang kanyang barkong pandigma. Hindi natin sila kayang labanan ng direkta. Kailangan natin silang paglaruan pa. Sabi ni Dustin sa 8 Stone Saints matapos mag-isip sandali. Okay. Kung lalaban tayo sa Grand Leaders, natatakot ako na hindi tayo mananalo. Sang-ayon ng 8 Stone Saints. Umalis ka na, Dustin. Marahas na sigaw ng isa sa mga Grand Leaders. Ito ay walang iba kundi ang Grand Leader Oaks. Sa isang mabilis na paggalaw. Biglang nanginig ang lahat ng napakalakas. Pagkatapos ng mabilis na konsultasyon sa 8 Stone Saints, ini-teleport silang lahat ni Dustin sa Slave Tower. Sa isang kumpas lang ng kanyang kamay. Iniligpit na ni Dustin ang barkong pandigma. Bush! Ginawa ni Dustin ang space teleportation sa lalong madaling panahon at pumasok sa walang katapusang magulong void. Boom! Tinira ni Grand Leader Oaks ang lugar kung saan nakaparada ang barkong pandigma hanggang ilang sandali ang nakalipas. Isang malaking crack ang biglang lumitaw. Sa malaking crack ay isang figure na walang iba kundi si Dustin. Ang pag-atake ni Grand Leader Oaks ay nasira ang hadlang sa pagitan ng real space at ng magulong walang laman napakalakas nito. Humph! Dustin! Hindi ko ine-expect na sobrang galing mo sa spatial power. Hindi mahalaga iyon. I'll still destroy you. Panunuya ni Grand Leader Oaks habang walang awang nakatitig kay Dustin. How dare he show off his spatial power? We need to go into the chaotic void para mapatay natin siya. Sabi ng isa pang Grand Leader. Sa taas, mahigit 1,000 talampakan siya at may makapal at itim na buhok sa buong katawan. Dahil doon, sumugod ang tatlong Grand Leaders sa ang space track upang habulin si Dustin. Kilalang kilala na ang mga nilalang ay unti-unting maaabot ang mas mataas na antas ng pag-unawa sa iba't ibang batas ng universo habang sila ay nakakamit ng mas mataas na antas ng paglilinang. Ang tatlong dakilang pinuno ay walang gaanong pagsasanay at kaalaman sa spatial na kapangyarihan pa. Gayunpaman, batay sa kanilang kasalukuyang antas ng paglilinang, maaaring asahan na kahit papaano ay mayroon silang ilang pangunawa tungkol sa spatial power. Kaya, nagawa ng tatlong Ingrandi na pinuno ang space teleportation at pumasok sa magulong walang bisa. O hindi, laking gulat ni Dustin nang makita niyang hinabol siya ng tatlong Grand Leaders kahit sa magulong kawalan. Damn it, makakagawa din sila ng space teleportation. Sabi ni Dustin na may pilit na ngiti habang banibilasin. Sumunod ka sa kanya. Sabay-sabay na sigaw ng tatlong Grand Leaders. Naniniwala sila na kahit na si Dustin ay may pagsasanay sa spatial power. Siya ay bata pa at sa makatuwid. Sa isang mababang antas ng paglilinang. Paano may kukumpara si Dustin sa kanilang tatlo? Haha, Dustin. Kung ikaw ay nasa labas ng mundo na tumatakas at naghahanap ng mapagtatagwan, mas mahihirapan kaming hanapin ka. Pero nasa magulo ka. Tingnan natin kung saan ka pupunta. Magtago dito. Tao lang siya. Saan siya nakakuha ng lakas ng loob para magpakitang gilas sa atin? He's basically asking to be killed. Ang tatlong Grand Leaders ay nagpatuloy sa paghabol kay Dustin habang inilalabas nila ang kanilang sariling spatial power. Ang magulong kawalan ay ibang-iba sa real space. Sa magulong kawalan, ang oras at espasyo ay nagkagulo. Ang kakilakilabot na kaguluhan ng oras at espasyo ay maaaring lamunin ang lahat anumang oras. Sa makatuwid,
Sa pagpasok sa magulong walang bisa, dapat gamitin ng isa ang special na kapangyarihan sa anumang oras. Kung hindi, ang sino mang pumasok ay palaging nasa panganib na masira. Bush! Sa magulong kawalan, si Dustin ay naging isang sinag ng pulang ilaw habang siya ay sumugod. Si Dustin ay may magandang kaalaman sa special na kapangyarihan. Bukod pa riyan, ang minanang lihim na kasanayan ng pulang demonyong daga ay kasama ang isang lihim na pamamaraan upang maisagawa ang special na kapangyarihan. Kaya, medyo mataas ang antas ng special power ni Dustin. Ano? Paano siya nakakagalaw ng ganito kabilis? Hindi na kailangang sabihin. Ang tatlong Grand Leaders ay nabigla nang makita ang mabilis na bilis ni Dustin. Mabilis nilang napagtanto na medyo malakas ang special power ni Dustin. Hindi nagtagal bago naiwan ang tatlong Grand Leaders. Imposible yan. Paanong napakalakas ng special power niya? Damn it! Ang tatlong dakilang pinuno ay nagpalitan ng mga tingin ng lubos na pagtataka. Hindi sila makapaniwala na ang isang human cultivator sa Immortal King Realm ay mas makapangyarihan kaysa sa kanilang tatlo sa mga tuntunin ng special power. Mukhang pinagtataguan ko sila. Natauhan si Dustin sa tuwa. Spatial power obviously isn't their expertise. At least, I'm stronger than them at something. Bulong ni Dustin sa sarili. Kung ganon, paano na lang ang konting sorprese? Lumalabas na wala akong dapat ikatakot sa kanila sa magulong kawalan. Sabi ni Dustin na may mapaglarong ngiti. Pagkatapos, binilisan ni Dustin at sumugod. Sa isang kisap mata, nawala siya sa simpleng paningin. Ano? Nawala siya. Nagulat at nagalit ang tatlong dakilang pinuno. Maghiwalay na tayo. Kailangan natin siyang mahanap. Galit na sigaw ni Grand Leader Oaks. Kahit na alam ng tatlong Grand Leaders na mas malakas ang special power ni Dustin kaysa sa kanila. Hindi nito binago ang katotohanan na minamaliit nila si Dustin. Sila ay mayabang pa rin at tiwala sa kanilang katayuan bilang isang dakilang pinuno. Naghiwalay ang tatlong Grand Leaders habang hinahanap nila si Dustin sa tatlong magkakaibang direksyon. Ilang sandali pa ay muling lumitaw si Dustin sa kinatatayuan niya kanina bago siya nawala. Mahinahon niyang pinagmamasdan ang tatlong dakilang pinuno na naghiwa-hiwalay sa iba't ibang direksyon. Kung tayo ay nasa labas ng real space, hindi lang mahirap, imposible pa. However, in this chaotic void, I might actually have a chance. Sabi ni Dustin na may kasamang evil green. Sa kaliwang balikat ni Dustin nakatayo ang maliit na Infinity Beast. Ang magulong void ay napuno ng kaguluhan ng oras at espasyo. Magaling si Dustin sa special kapangyarihan habang ang maliit na Infinity Beast ay mahusay sa kapangyarihan ng oras. Nang pinagsama nila ang kanilang mga kapangyarihan, halos hindi sila magagapi. Ginamit ni Dustin at ng Infinity Beast ang special na kapangyarihan at ang kapangyarihan ng oras sa parehong oras upang itago ang kanilang mga sarili sa kawalan. Iniiwasan ang mga puwersa ng espiritual na kahulugan ng tatlong dakilang pinuno. Sa magulong kawalan, ang lahat ay napaka-unstable. Ang espasyo at oras ay patuloy na nagbabago at nagbabago, na lumilikha ng iba't ibang kakaibang epekto sa espasyo-oras. Napakadaling lokohin ang espiritual na kahulugan ng mga dakilang pinunong iyon anuman ang antas ng kanilang lakas. Tinamantala ni Dustin ang pagkakataon at hinabol ang isa sa mga Grand Leaders habang incognito. Ilang sandali pa, naabutan siya ni Dustin. Old bastard. Stop right there. You're doomed at mamamatay ka dito ngayon. Tigaw ni Dustin. Pagkatapos ay nag-zoom siya patungo sa Grand Leader sa bilis ng liwanag. Siya ay napakabilis na ang tanging palatandaan na siya ay dumaan ay ang kurap ng hangin at alikabok na iniwan niya sa kanyang gising. Naramdaman din ng Grand Leader ang presensya ni Dustin kahit na hindi niya ito nakikita. Nakaramdam siya ng kapahamakan habang papalapit sa kanya si Dustin. Lumingon siya at mabilis na tinitigan si Dustin. Haha! Ang duwag sa wakas ay nagpakita na rin ng mukha. Ang yabang mo namang tanga. Dustin! Gusto mo talaga akong patayin? No. Aba, eto ako. Grabe. Sa tingin mo ba mapapatay mo ako? With your pathetic strength. If you do, you might be more stupid than I think you are.
Teka, baka mapatay mo ako. Alam mo, sa panaginip mo. Nang makita ang nakamamatay na tingin ni Dustin. Tumawa ng malakas ang Grand Leader. Kung nakakamatay lang ang mga mata, tiyak na agad siyang namatay. Haha, ikaw ay walang iba kundi isang maliit na brat na nakarating sa Immortal King Realm. Kahit na ang iyong special power ay mas mahusay kaysa sa akin. Paano ito makakatulong sa iyo na talunin ako o kahit napatayin ako? Ang iyong ambisyon ay ang kamatayan mo. Well, ipapakita ko sa iyo ngayon kung gaano tayo kaiba sa bawat hindi maisip na paraan. Nagalit at napatawa ang Grand Leader. Pakiramdam niya ay bata pa si Dustin. Ngunit napakamayabang at walang karanasan. Para sa kanya ay para siyang sanggol na sinusubukang tumakbo bago matutong gumapang at maglakad. Mamatay munting brat. Ang dakilang pinuno ay umungal. Bago siya naghagis ng isang marahas na pag-atake. Bang! Mas gusto ng Grand Leader na laruin ang kanyang biktima na parang pusa. Sa halip na atakihin siya kaagad. Maglalaro siya ng mga laro sa isip kasama ang kanyang mga kalaban na nagbabanta at nagpapahina sa kanila sa psikolohikal bago maghagis ng isang biglaang pag-atake. Ibinuka niya ang kanyang 5 daliri at idiniin si Dustin na para bang siniil siya ng 5 maitim na haligi sa lupa. Sumibol ang madilim na masamang aura sa kanyang mga daliri. Nagdilim bigla ang magulong kawalan. Ito ay isang mapang ipong kadiliman na nagpa-atres sa isang nakakaparalisadong takot. Na nag-crack sa bawat kalamnan sa katawan. Napakadilim para sa sino mang makakita ng kahit ano. Ang mga bituin ay natakpan ng makapal na ulap. Umihip ang malamig na hangin. At napaungol ang mga multo. Ang Grand Leader ay gumamit ng isang lihim na kasanayan sa mahika. Isang tao o isang bagay ang nagbigay ng matinis na sigaw ng wala saan. Tuloy-tuloy na naririnig ang matinis na hiyawan ng mga multo na parang mga pako na kinakalagkad sa ibabaw ng mga bato. Naninindigan ang balahibo ng mga tao sa sobrang tunog. Mayroong bilyon-bilyong multo na gumagawa ng mga tunog na hindi kayang gawin ng kahit anong buhay na nilalang ng sabay-sabay. Ang mga multo ay nakakakilabot na mukhang nilalang. Uhaw sa dugo at mahirap patayin. Nagkaroon sila ng translucent na katawan na may payat na mga mata na nagpapaalala sa isang guwang na puno. Ang mga kitikot-takot na nilalang ay nakatakas mula sa impyerno. At lumitaw sa harap mismo ni Dustin. Ang napakalaking masamang batas ay naging malakas na mamamatay tao at brutal na enerhiya. Na ngayon ay malapit na sa Dustin. Biglang nakaramdam ng matinding kaba si Dustin at isang matinding krisis ang bumalot sa kanyang puso. Wow! That's an interesting show of power. He is really good and strong. That's the kind of power that you can expect from a Grand Leader. Isang malalim na buntong hininga ang ibinigay ni Dustin. 1/3. Alam ni Dustin ang kanyang limitadong kakayahan at alam niyang hindi niya kayang labanan ang gayong dakilang pinuno gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Nakipag-coordinate si Dustin sa Infinity Beast at parehong nagpasya na gamitin ang kanilang mga lakas. Ginamit ni Dustin ang kanyang spatial power. At ginamit ng Infinity Beast ang time power. Ang spatial na kapangyarihan at ang kapangyarihan ng oras ay parehong inilapat sa nakapalibot na espasyo sa parehong oras. Ang nagresultang puwersa ng enerhiya na inilabas mula sa kanilang pinagsamang kapangyarihan ay nakamamatay. Kaagad. Isang uri ng misteryosong enerhiya ang naramdaman sa buong lugar. Ang pangunahing epekto nito ay maaaring baguhin nito ang oras at espasyo na naunang nabuo. Nangangahulugan ito na maaaring maglakbay si Dustin kahit saan niya gusto sa loob ng 1 segundo. Lumiwanag ang figure ni Dustin. At ilang sandali pa ay nakarating na siya sa ibang lugar na daan-daang milya ang layo. Dahil sa kahanga-hangang kontrol ni Dustin at ng maliit na Infinity Beast sa oras at espasyo. Ang pag-atake ng Grand Leader ay hindi napigilan sa kanilang bilis. Sa bawat pag-atake niya, wala siyang pinalampas at walang nataman kundi ang hangin. Whoosh! Kasing bilis ng kidlat ang katawan ni Dustin. Sa susunod na sandali, bumalik siya at nagpakita sa likod ng Grand Leader. Shoop! 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 Ilang figure din ang lumitaw sa tabi ni Dustin. Ang 8 Stone Saints.
Apat na magulong masasamang hayop at higit sa 12 Supreme Grandmasters ng Devil Insect Race ay lumabas lahat para tulungan si Dustin. Lapit ka lang sa akin. Sabi ni Dustin sa kanila. Sa kanyang kasalukuyang spatial power. Madaling mapangalagaan ni Dustin ang mga taong nakasama niya sa magulong kawalan. Sa magulong kawalan. Ang pinaka-nakakatakot at pinakamasamang bagay na maaaring mangyari ay ang pagkawala ng direksyon ng mga tao at pagkatapos ay masangkot sa spatial o oras na kaguluhan. Ang isang taong hindi maintindihan ang spatial na kapangyarihan o ang kapangyarihan ng oras ay tiyak na makikita ang kanilang sarili sa isang lubhang mapanganib na posisyon. Ang sinumang hindi isang dalubhasa at dalubhasa sa spatial at oras na kapangyarihan ay madaling mahanap ang kanilang mga sarili na nakulong sa magulong kawalan at hindi kailanman mahahanap ang daan patungo sa real space. O mas masahol pa, maaari pa silang magkapira-piraso at mawala ng buhay. We have wasted enough time. It's now showtime. We fight to the death. Patayin mo siya. Si Dustin at ang kanyang entourage. Kasama ang 8 Stone Saints. Higit sa 12 Supreme Grandmaster. 4 na magulong masasamang hayop pati na rin ang Infinity Beast. Ay tumakbo patungo sa Grand Leader. Dustin. Hindi ka taka-taka na nagawa mong patayin ang ating Grand Leader na si Wedel. Ngayon. Sa wakas ay alam ko na kung bakit ikaw ay mahina ngunit nagagawa mo ang gayong uri ng isang imposibleng gawain. Lumalabas na. Ikaw ay nakipagsabuatan sa napakaraming katulong. Nang makita ang napakaraming mandirigma na papalapit sa kanya na naglalayong atakihin siya. Hindi napigilan ng Grand Leader na magalit. Masasabi niyang lahat sila ay makapangyarihang magsasaka at may karanasang manlalaban. Bagamat wala ni isa sa kanila ang makakatalo sa kanya ng one-on-one. Kung lalaban sila bilang isang grupo. Iba na ang kwento. Sa pakikipaglaban bilang magkasanib na koponan. Sila ay isang mabigat na kaaway. Nagawa nilang tapusin siya ng madali. Dehado rin siya dahil nasa magulong void sila. Ito ay dahil ang spatial na kapangyarihan ng Grand Leader ay hindi kahit nakatumbas ng kay Dustin. Siya ay hindi kailanman linangin ang spatial na kapangyarihan. Habang si Dustin ay malinaw na eksperto dito. Sa magulong kawalan. 70 hanggang 80% lamang ng kanyang kapangyarihan ang kaya niyang gamitin. Hindi ka nagkakamali dyan. Pinatay ko siya kasama ng aking mga tao. Gayunpaman, nananatili pa rin ang katotohanan na ako ang pumatay sa kanya. Ngayon, ikaw na ang magbayad para sa iyong mga kasalanan. Tumawa ng malakas si Dustin. Ang labanan ay nagsimula ng marubdob. Ito ay isang koreograpong sayaw ng pagkawasak na walang mga bilanggo. Mga labi lamang ng dating laman at dugo. Sa pagtitipon sa paligid ng Dustin. Mahigit 20 malalakas na magsasaka ang naglunsad ng marahas na pag-atake ng enerhiya. Lahat ng uri ng armas, magic treasures at lihim na kasanayan ay ginamit ng sabay. Ang magulong kawalan ay napuno ng tensyon at tindi ng hindi makataong pagpaslang kasama ng mga sigawan ng labanan. Hindi magiging kasing dali ng iniisip mo na patayin ako. Galit na galit ang Grand Leader. Boom! Maraming malalaking whirlpool ng masamang aura ang lumabas sa kanyang katawan at pumiglas. Ang demonyong aura na ginawa ay napakalakas at kakilakilabot na kahit ang mga Diyos ay magugulat kung sila ay nasa dulo ng pag-atake. Pagkatapos, dumitaw ang isang devil god na nakasuot ng Black Dragon Scale Armor sa likod ng Grand Leader. Matangkad siya at daan-daang libong talampakan ang taas niya. Tila ginugugol niya ang kanyang oras upang pagnilayan ang bagay at nagkaroon ng karanasang pananaw. Na para bang nabuhay siya sa mga sinaunang panahon at magulong panahon. Hinawakan niya ang 2 higanting itim na halberd sa kanyang mga kamay at sumayaw ng may nakakatakot na momentum. Ang tunay na kapangyarihan ng dakilang pinunong ito ay halatang mas malakas kaysa kay Grand Leader Wedel. Ginamit ni Dustin ang kanyang spatial power. Habang inatake siya ng Infinity Beast gamit ang Time Power. Ang mga alon ng malakas na spatial power at time power ay sumugod patungo sa Grand Leader. Tulad ng tsunami o malamig na pader ng nagyayelong tubig sa karagatan na humahampas sa kanya. Ang dakilang pinuno, sa kanyang malaking pagtataka, ay natagpuan na ang kanyang mga aksyon. Sa anumang paraan, ay nagsimulang bumagal. Bukod dito,
Gumawa siya ng maling paghatol paminsan-minsan. Tila nalilito siya sa mga direksyon sa kalawakan. Halimbawa, halatang sinadya niyang umatake sa unahan. Gayunpaman, kahit papaano ay lilipad pakaliwa o kanan ang bawat suntok niya ngunit hindi pasulong. Bilang resulta, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban at pagiging epektibo ay humina ng husto. Haha, this is our window of opportunity. Mapapatay natin siya kapag mahina siya at mahina. Excited na sabi ni Dustin. Tuwang-tuwa ang 8 Stone Saints at patuloy na umaatake. GRRRR. Naramdaman ng Grand Leader ang pressure na namumuo sa paligid niya at umaakyat sa galit ng mga alon ng enerhiya. Dehado siya. Bush. Ipinatawag ni Dustin ang demonyong avatar. Hawak ng demonyong avatar ang diabolic killing needle sa kanang kamay nito. Bang! Itinaas nito ang karayom at saktong itinutok sa Grand Leader na parang dart na nagmamadali patungo sa dartboard. Boom! Ang masamang karayom ay nanginginig. Nagniningning. At ang itim na liwanag ay nagliliyab habang ito ay walang tigil na sumugod patungo sa target nito. Ang mga usok ng itim na masamang aura ay tumakas mula sa karayom. Sa sandaling ito, ang masamang karayom ay tila naging isang itim na butas na tila walang ilalim. Isang madilim na daigdig ang nakatatak sa loob. Ang mga manunood ay nasa ulirat. At 10,000 multo ang umiiyak at kumakawag. Ang ilang mga nilalang na may mahinang lakas ay agad na nawala ng malay nang makita ang mga karayom ng demonyong iyon. Dustin, na-activate mo ang ating sagradong kayamanan sa ganitong lawak. Tumindig ang balahibo ng Grand Leader at napasigaw siya sa takot. Old bastard. Why don't you just give up and die? What's the point in fight back? Umungol si Dustin at sumugod sa kanyang kaaway. Ang special na kapangyarihan at ang kapangyarihan ng oras ay inilabas ng walang reserbasyon. Si Dustin at ang Infinity Beast ay umatake ng may bagong sigla na parang sinapian. Ang ika-6 na yugto ng World Silang Tubod Magic ay ginamit. Kasabay nito, sumunod ang demonyong avatar at ginamit ang pinakamahusay na kasanayan nito upang tulungan si Dustin na i-freeze ang kanyang kaaway. Ang tatlong makapangyarihan at nakamamatay na kasanayan ay ginamit laban sa dakilang pinuno. Hindi pwede. Biglang natakot ang Grand Leader na gusto na niyang mamatay sa isang iglap dahil sa takot sa mangyayari sa kanya nang maramdaman niyang nanlamig ang kanyang katawan sa isang iglap. Matanda. Oras na para mamatay. Ang lahat ay nagkulumpon at sumabog sa katawan ng Engrandi na pinuno. Puff! Puff! Ang kanyang pagkamatay ay nalalapit na. Sa isang iglap, ang ibabaw ng katawan ng Grand Leader ay kumikinang na may marahas at matinding explosive energy. Parang sisubog sa loob ang katawan niya. Napahiyaw ang Grand Leader. Bang! Pagkatapos, ang kanyang devil body ay sumabog mula ulo hanggang paa ng sabay-sabay. Nawala ang kanyang ulo, katawan, paa at kamay. Ito ay isang kakila-kilabot na gulo. Nakakadiri ang amoy. Swoosh! Ang diabolic killing needle ay gumawa ng isang malakas na puwersa na sumisipsip ng lahat ng buto at dugo ng Grand Leader. Hindi nagtagal. Wala nang natira sa katawan niya. Hindi ako naniniwala. Namatay ang Grand Leader sa kalagitnaan ng pangungusap habang sinusubukang pagsama-samahin ang kanyang huling pangungusap sa mundong ito. Pagkatapos, tuluyan na siyang nawala ng walang bakas. Ang diabolic killing needle ay lumalakas na naman. Tuwang-tuwa si Dustin. Napakalakas ng dugo at laman ng isang dakilang pinuno. Pagkatapos ng pagsipsip, ang diabolic killing needle ay lumalakas at lumalakas lamang. Susunod na target. Pagkatapos ay pina-teleport ni Dustin ang 8 Stone Saints at iba pang Masters pabalik sa Slave Tower bago hinabol ang susunod na Grand Leader. Makalipas ang ilang sandali, matagumpay na naabutan ni Dustin ang isang Grand Leader. Grand Leader Oaks iyon. Pumunta ka sa impyerno. Umungol si Dustin habang sumusugod sa kanya. Samantala, ang 8 Stone Saints, ang Insect Supreme Grandmasters, at ang 4 na magulong masasamang hayop ay hinahabol din ngayon si Grand Leader Oaks. Dahil naranasan na nilang makipag-deal sa isang Grand Leader kanina, mas confident sila sa pagkakataong ito.
Nagtulungan sila sa isa't isa habang naglulunsad sila ng sunod-sunod na malakas na pag-atake. Nagtulungan si Dustin at ang maliit na Infinity Beast upang pagsamahin ang kanilang kadalubhasaan sa spatial power at time power. Naging matagumpay ang kombinasyong ito sa pagpapahina sa kapangyarihang lumaban ni Grand Leader Oaks. Brrr! Talagang karapat-dapat si Grand Leader Oaks sa kanyang titulo bilang isang Grand Leader. Malakas siyang lumaban. Ang kakilakilabot na kapangyarihang mahika ay umaagos sa buong katawan niya at naging dahilan upang manginig ang magulong kawalan. Matindi ang labanan. Ang magkabilang panig ay lumaban ng buong tapang at mabangis. Bigla, si Grand Leader Oaks ay naging isang tatlong ulo na demonyong Diyos na may 6 na braso. Bawat isa ay may hawak na isang malakas na kayamanan ng mahika. Nagdulot ito ng mga bitek sa buong kawalan. Tunay na makapangyarihan ang mga dakilang pinuno at hindi dapat maliitin. Gayunpaman, dahil siya ay higit sa bilang, mahirap para sa kanya na labanan ng kasing epektibo ng talagang kaya niya. Sa huli, humigit kumulang 20 magsasaka ang dumagsa patungo sa kanya at winasak siya. Pagkatapos ang lahat ng nalalabi sa laman at buto ay hinihigop ng Diabolic Killing Needle. Ang isa pang dakilang pinuno ay namatay. May isa pa dyan. Tinundan ni Dustin ang ikatlong Grand Leader. Sa magulong kawalan. Sa isang lugar. Kanina ko pa hinahanap si Dustin pero parang hindi ko siya mahanap. Hindi ko rin mahanap ang dalawa pang Grand Leaders. Well, mabuti pang bumalik muna ako sa real space. Bulong ng ikatlong Grand Leader sa sarili. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya kaya hindi niya maalis ang pakiramdam na may masamang mangyayari. Nagsimulang maghanda ang pinuno upang maglakbay pabalik sa real space. Ngunit sa sandaling iyon, nang walang babala, narinig niyang may sumisigaw. Ikaw na masamang nilalang. Pumunta ka sa impyerno. Isang pulang ilaw ang kumislap sa di kalayuan habang papunta ito sa Grand Leader. Sa isang kisap mata, humigit kumulang 20 figure ang lumitaw na parang out of nowhere at nagsimulang sumugod sa kanya. Si Dustin iyon at ang kanyang mga kasama. Dustin, ikaw pala. Galit na galit ang huling Grand Leader. Tumingin siya kay Dustin at nagngangalit ang mga ngipin. Oo, ako nga. Kakaalis ko lang sa 2 mong kaibigan. Bakit hindi mo samahan ang 2 mong kaibigan sa impyerno? Tumawa si Dustin. Ano? Pinatay mo sila? Imposible yon. Ang huling natitirang Grand Leader ay umungal. Soon, malalaman mo na ang totoo. Panunuya ni Dustin. Bang! Sumugod si Dustin at nagpakawala ng suntok. Ang kanyang suntok ay may pinagsamang lakas ng kanyang pisikal na lakas at lakas ng oras. Isang malasibat na nakasisilaw na Divine Ruling Chain ang sumunod sa suntok ni Dustin. Malakas pa rin si Dustin sa sunod-sunod na pagpatay sa 2 engranding pinuno kaya napuno siya ng lakas. Ang maliit na Infinity Beast. Ang Demonic Avatar. Ang 8 Stone Saints. Isang dosenang Insect Supreme Grandmaster at 4 na magulong masasamang hayop ay sabay-sabay na umatake. Napuno ng hangin ang lahat ng lakas ng mga magsasaka habang inilunsad nila ang kanilang mga pag-atake. Ang malawak na halaga ng enerhiya sweep ang buong lugar. Nangangamba at nalulula. Ang Grand Leader ay umungol sa langit. Boom! Sa isang kisap mata, 81 itim na sinag ng liwanag ang bumuhos mula sa kanyang katawan. Ang bawat sinag ng liwanag ay marilag na parang isang malaking haligi. Bush! Mga bahid ng madilim na liwanag ang pumaligid sa kawalan. Sa isang iglap, isang malaking itim na hola ang nabuo. Tila kung saan lumitaw ang hola. Sa sandaling lumitaw ito, nagsimula itong bumubuo sa isang tiyak na hugis. Hindi nagtagal. Ang lahat ng mga magsasaka ay nabalot sa itim na hola bago pa nila napagtanto kung ano ang nangyayari. Haha! Dustin! Malalaman mo na ngayon kung ano ang pakiramdam ng makulong sa impyerno kasama ang demonyo. I want your blood. An entire pool of it. Tumawa ng baliw ang Grand Leader. Ito ang kanyang huling pagbaril. Kung siya ay magtagumpay, ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ay maaaring gawing wala ang lahat. Natigilan si Dustin. Hindi kailanman sumagi sa isip niya na ang Grand Leader ay magkakaroon ng ganoong kaayla hilakbot na kasanayan sa mahika. Sabay nating basagin ang hola. Tigaw ni Dustin.
Boom! Lahat sila ay sumugod patungo sa itim na kulungan. Haha! Nakakatuwa na akala mo makakalusot ka sa devil trap ko. Dustin! This is your end. Isang masamang tawa ang pinakawala ng Grand Leader. Noon lang, lumipad papunta sa itim na hola ang demonyong avatar kasama ang Diabolic Killing Needle. Bush! Isang makapal na madilim na hanay ng liwanag ang nakuha mula sa itim na hola at hinihigop ng Diabolic Killing Needle. Ano? Anong nangyayari? Gulat na bulalas ni Dustin. Tila nagawang basagin ng Diabolic Killing Needle ang itim na hola. Kasabay nito, winuwagayway ng demonyong avatar ang Diabolic Killing Needle bilang paraan para atakehin ang itim na hola. Bush! Ang makapal na madilim na hanay ng liwanag ay kinukuha pa rin mula sa itim na hola at hinihigop ng Diabolic Killing Needle. Ilang saglit lang ay tuluyan nang nasira ang hola. Ang Diabolic Killing Needle na ito ay sapat na makapangyarihan upang sumipsip ng lahat ng masamang enerhiya sa anumang anyo. Nakahinga ng maluwag na sabi ni Dustin. Anong nangyayari? Ano? Labis na nabigla at nagalit ang Grand Leader nang mapagtanto niyang nasira ang itim na hola. Ito ang banal na sandata ng ating lupain. Ito ay talagang kasing lakas ng sinasabi ng alamat. Pagkatapos ay tinitigan niya ang Diabolic Killing Needle. Patayin. Ang lahat ng mga master ay lumabas sa itim na hola at umaksyon patungo sa Grand Leader. Matapos ang isang mahaba at matinding labanan, kawakas ay nawasak ang huling Grand Leader. Pagkatapos siya ay hinihigop ng Diabolic Killing Needle. Ang huli sa mga dakilang pinuno ay namatay. Sa orihinal, hindi talaga mamamatay ang matataas na masasamang nilalang kahit na durog-durog na ang kanilang mga katawan. Kahit na ang kanyang espiritual na kaluluwa ay nasira. Hanggat may mga bakas ng kanyang espiritual na kaluluwa, siya ay mabubuhay pa rin. Ang lakas ng buhay ng masasamang nilalang ay napakalakas. Gayunpaman, ang Diabolic Killing Needle ay mas malakas kaysa sa mga masasamang nilalang na ito. Ang Diabolic Killing Needle ay isa sa 3 banal na kayamanan sa Evil Abyss World. Maaari nitong lumunin at pinuhin ang lahat ng anyo ng masamang enerhiya. Kahit na ang isang dakilang pinuno ay madaling lumunin ng Diabolic Killing Needle. Haha! May grupo pa ng masasamang nilalang sa labas. Patayin natin silang lahat. Tigaw ni Dustin. Ang Third Demonic World at ang Immortal End World ay magkaaway mula pa noong sinaunang panahon. Sa lalong madaling panahon, magkakaroon ng mapagpasyang labanan sa pagitan ng dalawang mundo. Hanggat maaari, nais ni Dustin na alisin ang maraming masasamang nilalang hanggat kaya niya. Sa ganitong paraan, unti-unti niyang pinapahina ang lakas ng Third Demonic World. Ang isa pang masamang nilalang na pinatay ay magiging isang mas kaunting kaaway na makakalaban sa malapit na hinaharap pagkatapos ng lahat. Sa labas, sa real space, daan-daang libong masasamang nilalang ang naghihintay. Lahat sila ay nakasuot ng mabibigat na baluti. Naglalabas ng malakas na masamang aura. Ang kanilang mga sandata ay kumikislap sa ilalim ng liwanag. Ito ay tila isang karagatan ng itim na bakal at metal. Ang mga masasamang nilalang ay pawang tahimik at kalmado habang naghihintay. 3 dakilang pinuno ang personal na pinamunuan ang hukbo ng daan-daang libong masasamang nilalang upang labanan ang isang batang tao. Sa mga masasamang nilalang na ito, siguradong panalo iyon. Isang mandirigma lang mula sa Immortal End World ang talagang pinamunuan ang 3 dakilang pinuno ng ating mundo sa isang hukbo dito para patayin siya. Parang biro lang. Kamakailan lang. Nanggugulo ang Dustin na iyon. Ilang beses na niyang nasaktan ang Third Demonic World pero ngayon, babayaran niya iyon. Mayroon kaming 3 Grand Leaders na lumalaban sa kanya. He will die a horrible death. Daan-daang libong masasamang nilalang ang nagbulungan at nag-uusap sa kanilang mga sarili habang naghihintay. Sa sandaling ito, mula sa isang maikling distansya, humigit kumulang 20 figure ang kalalabas lamang mula sa kawalan. Si Dustin iyon at ang mga katulong niya. Huwag kang magligtas ng buhay. Patayin ang lahat ng masasamang nilalang na ito. Utos ni Dustin. Sa ilalim ng kontrol ng kanyang isip, milyon-milyong mga insekto ang lumipad palabas ng Slave Tower. Ang hukbo ng mga insekto ay kumalat sa buong kalawakan.
Hindi nagtagal at lubusang napalibutan ang daan-daang libong masasamang nilalang. Ang ilang mga insekto ay nagtungo sa pasukan ng Evil Abyss World upang hindi makatakas ang mga masasamang nilalang. Ano? Napakabilis ng lahat ng nangyari kaya hindi pa rin makapaniwala ang mga masasamang nilalang. Si Dustin naman. Bakit buhay pa siya? Akala ko papatayin na siya ng 3 Grand Leaders natin. Nagkagulo ang masasamang nilalang. Naliligaw sila, hindi nila alam ang gagawin dahil napakabilis ng lahat. Patayin. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Si Dustin at ang demonyong avatar ay sumugod patungo sa daan-daang libong masasamang nilalang. Ang iba pang grupo sa panig ni Dustin ay sumugod sa mga kalaban handa para sa labanan. Milyon-milyong insekto at 20 higit na dakilang master na nakikipaglaban. Natapos ang labanan sa isang iglap. Matagumpay na nagtagumpay ang panig ni Dustin. Malaki ang kaibahan ng masasamang nilalang at ng panig ni Dustin na buong lakas na lumalaban. Halatang mas marami ang masasamang nilalang. Nagpatuloy ang pag-atake ng mga tauhan ni Dustin, nagpapatayan. Walang kalaban-laban ang masasamang nilalang. Ang lupa ay nabasa ng kanilang dugo. Patayin silang lahat. Matindi ang pakikipaglaban ni Dustin at ng kanyang mga tauhan sa mga masasamang nilalang. Mas nakatutok sila sa mas malakas at mas makapangyarihan. Kasama doon ang mga nasa 5th Evil Energy Realm, ang 6th Evil Energy Realm, ang 7th Evil Energy Realm, ang 8th Evil Energy Realm, at ang 9th Evil Energy Realm. Ang lahat ng masasamang nilalang ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na wasak sa 1,000 piraso. Samantala, ang demonyong avatar ay gumagala sa larangan ng digmaan na may hawak na Diabolic Killing Needle. Ang Diabolic Killing Needle ay naging black hole, na may nakakatakot na pagsipsip. Ang lahat ng pinatay na laman at buto ng masasamang nilalang sa larangan ng digmaan ay agad na hinigop nito. Ang ilan sa mga masasamang espiritu ay nagtangkang tumakas dahil ang kanilang pisikal na katawan ay nawasak na. Gayunpaman, natuntun sila ng Diabolic Killing Needle. Pinaandar nito ang malakas nitong suction force at hinaila pabalik ang masasamang espiritu. Hindi nakakagulat ang kinalabasan ng labanan, daan-daang libong masasamang nilalang ang napatay. Gayunpaman, tinasadya ni Dustin na makatakas ang ilang masasamang nilalang. Ang pagkamatay ng 3 dakilang pinuno ay malamang na magdulot ng isang mahusay na sensasyon sa Third Demonic World. Iyon talaga ang gusto ni Dustin. Takasaysayan. Ang Third Demonic World ay hindi palaging gumagalang sa mga tao sa Immortal End World. Ngayon, ang mga bagay ay magiging iba. Panahon na para ipaghiganti ng mga tao ng Immortal End World ang kanilang mga sarili. Sa labanang ito lamang, nasisipsip ng Diabolic Killing Needle ang dugo at laman ng 3 dakilang pinuno kasama ang daan-daan at libo-libong masasamang nilalang. Hindi na kailangang sabihin. Ang kapangyarihan ng enerhiya ng masamang espiritu na nakuha nito ay hindi maisip. Mukhang nagbabago na naman ang Diabolic Killing Needle. Natuwa si Dustin nang makita ito. Ang lakas ng demonyong avatar ay tumataas din ng pangalawa. Mas malakas na ito kaysa sa kapangyarihan ng pinagsama-samang mga Insect Supreme Grandmasters. Ang kapangyarihan ng Diabolic Killing Needle at ang demonyong avatar ay patuloy na lumalaki. Panahon na para magsanay ang demonyong avatar ng iba pang mga magic technique bilang karagdagan sa World Silang Tubod Magic. Napaisip si Dustin. Dati, ang demonyong avatar ay maaari lamang magsanay ng World Silang Tubod Magic dahil iyon lang ang alam nitong kasanayan. Ngunit ang mga bagay ay iba na ngayon. Sa nakalipas na ilang araw, pinatay ni Dustin ang 4 na Grand Leaders. Si Dustin ay sapat na matalino upang kunin ang lahat ng kanilang mga ari-arian kabilang ang Space Rings. Mayroong lahat ng uri ng mga lihim na manual ng kasanayan sa 4 na Space Ring. Pinlano ni Dustin na personal na pumili ng ilang makapangyarihang diskarte para magsanay ang demonyong avatar. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng mas maraming diskarte ang demonyong avatar para sa pakikipaglaban. Hindi ito lalaban tulad ng dati sa pamamagitan lamang ng paggamit ng World Silang Tubod Magic. Hindi nagtagal. Mabilis na kumalat ang pasabog na balita sa Third Demonic World. Isa pang 3 dakilang pinuno ang napatay. Higit pa rito,
Pinatay din sila ni Dustin na mula sa Immortal End World. Dahil doon, nagalit ang ikatlong demanak na mundo. Gulat, kilabot, galit, pagdududa, hindi paniniwala. Ang masasamang nilalang ay hindi manatiling kalmado. Palabasan ang lahat ngayon. Patayin si Dustin. Wipe out the Immortal End World. Galit na galit ang ilan sa mga masasamang nilalang. What the hell is going on? Naabot na ba ni Dustin ng Immortal End World ang ganoong klase ng kapangyarihan? Nagawa niyang patayin ang 4 na engranding pinuno ng ating mundo ng sunod-sunod. Ibig sabihin ba nito maliban kay Devil Ancestor Bale? Walang sino man sa atin kayang talunin ng mundo si Dustin. Ito na ba ang simula ng paghina ng Third Demonic World? Ang ilan sa mga masasamang nilalang ay nag-alala at natakot sa halip na magalit. The Third Demonic World. Ang mga masasamang nilalang sa lahat ng dako ay nagbubulungan habang pinag-uusapan nila ito sa kanilang mga sarili. Palaging lumalabas ang pangalan ni Dustin sa kanilang usapan. Karamihan sa mga masasamang nilalang ay takot kay Dustin. Napagdesisyonan nila na kung sakaling magkita sila ni Dustin, tatakbo na lang sila para sa kanilang buhay. Kung tutuusin, ang kanilang 4 na Grand Leaders ay pinatay ni Dustin. Hindi nila kayang i-provoke si Dustin. Masasabing nagdulot ng takot si Dustin sa puso ng mga masasamang nilalang na ito. Nagkaroon ng 10 Grand Leaders sa Third Demonic World. 6 na lang ang natitira. Pagkaraan ng ilang sandali, kumalma na ang natitirang 6 na Grand Leaders. Pagkatapos ay nakipag-usap sila sa isa't isa gamit ang kanilang espiritual na kahulugan. Ang 6 na Grand Leaders ay gumawa ng kanilang desisyon pagkatapos ng maikling talakayan. Sabay nilang hahabulin si Dustin. Ito ay dahil si Dustin ay nagdulot ng malaking panganib sa kanilang mundo. Kitang-kita iyon sa katotohanang namatay na ang 4 na dakilang pinuno ng Third Demonic World sa kamay ni Dustin. At binabantayan din niya ang pasukan sa Evil Abyss World na ang ibig sabihin ay walang masamang nilalang mula sa Third Demonic World ang maglalakas loob na umalis. Tila ay tinugis ng walang pagkakataong makatakas. Ito ay parang tahasang pinupukaw ang Third Demonic World. Karamihan sa mga nilalang ng Third Demonic World ay nagpapanik na ngayon. Magkasama, ang 10 dakilang pinuno ay naging mga haligi ng ikatlong demonic na mundo at kilala na hindi magagapi. Ngunit 4 sa kanila ay napatay na ngayon. Ang balita ay nagbigay ng malaking pagkabigla sa lahat ng mga naninirahan. Maaring kunin ni Dustin ang mga dakilang pinuno. Naiintindihan naman na takot sa kanya ang mga masasamang nilalang. Bilang resulta, walang sino man sa Third Demonic World ang nanganganib na umalis sa Evil Abyss World. Makinig ka. Napatay ni Dustin ang 4 na Grand Leaders. Ibig sabihin, malinaw na may mga trompeta siya. Hindi tayo makakakilos ng mag-isa. Ano man ang mangyari, dapat tayong magkaisa. Sigurado ako na kahit gaano kalakas iyon. Si Dustin kasi, hindi niya tayo kayang talunin ng sabay-sabay. One of the Grand Leaders said. Tama ka, mas malakas tayong magkasama. Tumango naman ang 5 pa bilang pagsang-ayon. Ngunit ngayon, ang Evil Abyss World ay nasa matinding panganib din. Kung ang balita ng ating kalagayan ay lumabas, ang mga bagay ay maaaring maging magulo. Ang mga tao, mula sa ibang mga mundo ay maaaring gamitin ang pagkakataong ito upang salakayin ang ating mundo. Bukod dito, ang Devil Ancestor Bale ay nag-utos sa atin na huwag umalis ka. Sabi ng isa pang Grand Leader sa tono ng pag-aalala. Di bale, tayong 6 lang ang lalabas sa pagkakataong ito. Walang kahit isang sundalo. Higit pa, maaari nating iwan ang ating mga avatar sa ating mga teritoryo. At lumabas dito, walang makakaalam. Mungkahi ng pangatlo, tama ka, naging malaking banta na si Dustin sa ating mundo. Kung hindi natin siya ibababa sa lalong madaling panahon, magsisimulang magpanik ang publiko at tatama ang moral. At dahil 4 na Grand Leaders ang napatay, kung hindi tayo agad kumilos at hahayaang mabuhay si Dustin, tayo ang magiging katatawanan ng mundo. Itinaas ng una ang isa pang punto. Pagkatapos, magkasundo, umalis ang 6 na Grand Leaders sa kanilang avatar upang bantayan ang kanilang mga teritoryo. Pagkatapos,
Tahimik silang umalis. Isang barkong pandigma ang nakatago malapit sa labasan ng Evil Abyss World. Nasa barkong iyon si Dustin, ang 8 Stone Saints, at isang dosenang Supreme Grandmaster mula sa lahi ng mga insekto ng demonyo, na binabantayan ang pasukan sa Evil Abyss World. Binabantayan ni Solo ang pasukan sa lahat ng oras. Master, dalawang magkasunod na araw na at wala ni isang nilalang mula sa Third Demonic World ang nagpakita. Siguradong takot na takot sila, sabi ni Solo kay Dustin. Malamang, tagot ni Dustin sabay tango. Surprise! Surprise! Ang mga masasamang nilalang na ito ay duwag. Nahiwalay na sila sa labas ng mundo. Ngunit wala pa silang gagawing aksyon. Nagtawanan ang 8 Stone Saints. Tiyak na natakot ang mga masasamang nilalang na iyon sa pagkamatay ng 4 na dakilang pinuno. How dare they come out? Ang kataas-taasang Grandmaster ng lahi ng Diablo Moth ay tumawa din. Sa mga araw na ito, siya at ang iba pang mga kataas-taasang Grandmaster ay nagkakaroon ng oras sa kanilang buhay. Isang kamangha-manghang karanasan para sa kanila ang pagbagsak ng 4 na dakilang pinuno. Maghintay tayo, sabi ni Dustin. Umaasa siya na mas maraming masasamang nilalang ang darating doon para ipaghiganti ang mga namatay nilang kasama. Magiging mahusay kung mas maraming mga dakilang pinuno ang nagpakita ng personal. Sa sandaling iyon, ilang sinag ng hindi napapansing madilim na kulay na liwanag ang sumilaw mula sa pasukan sa Evil Abyss World. Pagkatapos, lumitaw ang 6 na matangkad at masamang nilalang. Nagkaroon ng walang katapusang masamang aura na inilabas mula sa kanila. Ang aura ay naging madilim na hangin at nagsimulang umihip ng marahas. Kapansin-pansing nayanig ang buong espasyo dahil sa hanging iyon. Narito ang 6 na dakilang pinuno. Sa barkong pandigma, sabay na tumayo si Dustin, ang 8 Stone Saints at ang Supreme Grandmasters mula sa Devil Insect Race. Nararamdaman nila ang nakakatakot na dami ng masamang aura na pinakawala ng masasamang nilalang. At masasabi nilang sila ay mga dakilang pinuno. Mukhang medyo na-push natin sila. Yung 6 na Grand Leaders mismo ang pumunta dito. Dustin said, we should use the same strategy this time too. Paghiwalayin natin sila at puksain natin sila isa-isa. Asa said, eksakto. Tumango si Dustin. Pagkatapos ay dinala niya ang 8 Stone Saints, ang Supreme Grandmasters at Solo sa Slave Tower at inilagay ang barkong pandigma. Dustin, ikaw na bastos, lumabas ka. Sa oras na iyon, nakita ng 6 na Grand Leader si Dustin at sabay na sumugod sa kanya. Isinasaalang-alang na ang 4 na dakilang pinuno ay namatay na sa kanyang mga kamay. Sila ay sapat na maingat upang hindi murahin ang kanilang kalaban. Sa katunayan, alam nilang napakalakas ng kanilang kalaban. Sa sandaling makita nila si Dustin, ginamit nila ang kanilang mga kakayahan sa paggalaw ng katawan at lumipat patungo sa kanya ng buong pelt. Biglang lumipad ang napakaraming masamang enerhiya patungo kay Dustin. Ang masamang batas na nilalaman nito ay naging itim na divine ruling chains at ikinulong ang espasyo kung saan nakatayo si Dustin. Mukhang hindi mapigilan ang mga Grand Leaders. Sa isang iglap, ang espasyo sa paligid ay gumuho at pagkatapos ay pumutok. Lahat ng nasa paligid niya ay naging kawalan. Sumayaw ang mga space fragments sa hangin. Ngunit bago pa man magawa ng 6 na Grand Leaders ang kanilang susunod na hakbang, nakaisip na si Dustin ng plano ng pagtakas. Sa sandaling ang 6 na pinuno ay naglunsad ng mga pag-atake sa Dustin. Ang demonyong avatar ni Dustin at ang Diabolic Killing Needle ay naglabas ng walang katapusang halaga ng masamang enerhiya at masamang batas upang mapaglabanan ang kanilang mga pag-atake. At siya mismo ang kumuha ng pagkakataong maglakbay sa magulong kawalan. Damat, magaling din siya sa spatial power. Ang isa sa mga dakilang pinuno ay umungal na may galit na mukha habang pinagmamasdan si Dustin na mabilis na nawala sa kawalan. Halika! Sumunod tayo sa kanya sa magulong kawalan at patayin, sabi ng isa pang Grand Leader. Tinamantala ng 6 na Grand Leaders ang kanilang sariling spatial powers at sumugod sa magulong kawalan para sundan si Dustin. Nakita na ni Dustin ang hakbang na ito. Nag-activate siya ng mas maraming spatial power at naging pulang ilaw na sumugod. 2/3.
Mahigpit din siyang sinundan ng 6 na Grand Leaders. Lumipas ang ilang minuto. No way. His spatial power somehow seems to be stronger than ours. Mas mabilis siya kaysa sa atin sa loob ng magulong void. Sabi ng isang Grand Leader sa gulat na tono. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala sila Dustin. Wala na siya. Ang 6 na Grand Leaders ay nakatitig sa harapan. Hindi nila ma-perceive ang aura ni Dustin kahit anong pilit nila. Ang magulong kawalan ay ganap na naiiba sa real space. Sa loob nito, kahit ang 6 na engranding pinuno ay hindi moari ang lugar na napakalayo sa kanila. Tara na at hanapin natin siya. Nang walang anumang iba pang mga pagpipilian. Nagpa siya ang mga dakilang pinuno na tumakbo pasulong na ginagabayan ng kanilang mga damdamin. Ilang sandali pa ay bumalik na si Dustin mula sa kanyang pinanggalingan pagkatapos niyang tumakbo sa unahan ng grupo. Hindi nagtagal ay nakita na niya ang 6 na Grand Leaders. Tahimik siyang parang buwan habang sinusundan sila. Ang 6 na Grand Leaders ay patuloy na sumulong dahil wala sa kanila ang umaasa na si Dustin ay babalik at susunod sa kanila. Parang walang hanggan ang pakiramdam ni Dustin habang sinusundan niya ang bawat galaw nila. Ngunit nagkadikit ang mga Engrandi na pinuno ng walang anumang intensyon na maghiwalay. Alam ni Dustin na ang paghawak sa isang Grand Leader ay magiging madali bilang pie. Gayunpaman, walang pagkakataon ng Snowball sa impyerno na matalo niya at ng kanyang mga kasama ang lahat ng 6 na Grand Leaders ng sabay. Nang isaalang-alang niya ang sitwasyong kinakaharap niya. Hindi nang ahas si Dustin na alisin ang isang daliri sa linya. Mas matalinong magtulungan silang 6 kaya napagkasundoan nilang lahat na magsama-sama sa halip na kumilos ng mag-isa. Kinailangan na nilang harapin ang pagkamatay ng 4 na dakilang pinuno. Inaasahang magiging alerto sila. Mas alam nila kaysa maliitin si Dustin nang mapatunayan niya ang kanyang sarili na isang mabigat na kalaban. Mukhang hindi na sila maghihiwalay. Isang frustrated na pagsimangot ang Bomb-A-Lot sa mga tampok ni Dustin habang nanatili ang kanyang hindi matitinag na mga mata sa kanilang likuran. No need to waste time on them then. Nagpasya siya at inihanda ang sarili na umalis. Kasing bilis ng isang daliri. Na-activate ni Dustin ang kanyang spatial power at dinala ang sarili pabalik sa real space. Hindi na siya nagtagal at inilabas ang barkong pandigma at umalis na kasing bilis ng pagdating niya. Pagkalipas ng 2 oras, bumalik din sa real space ang 6 na Grand Leaders. Nilaibat nila ang buong magulong kawalan sa nakalipas na ilang oras ngunit hindi nila nakita ang pagtatago o buhok ni Dustin kahit gaano pa sila kahirap maghanap. Iniwan sila nito na nanlulumo ngunit kinailangan nilang talikuran ang kanilang plano at bumalik sa ikatlong demonic na mundo. Wala sa kanila ang kayang malayo sa third demonic world ng masyadong mahaba. Dingid sa kaalaman ng mga dakilang pinuno. Isang barkong pandigma ang gumagalaw ng napakabilis palayo sa Evil Abyss World. Si Dustin, ang 8 Stone Saints, at ang Supreme Grandmasters mula sa Devil Insect Race ay magkadikit sa barkong pandigma. Ang maliit na Infinity Beast ay pinanatili ang pagmamalaki nito sa kanang balikat ni Dustin at ang Divine Silkworm ay hinaplos ang kanyang buhok sa kaliwang bahagi upang aliwin ang sarili. Ang bulwagan na inookupahan nila ay punong-puno ng space rings. Ang mga tambak ng space ring ay pinagsama-sama sa hindi bababa sa 2 katlo ng napakalaking bulwagan. Ang bawat singsing sa bulwagan ay kinuha mula sa masasamang nilalang ng Third Demonic World. Sa katunayan, iyon ang utos ni Dustin bago sila nagsimulang makipaglaban sa mga masasamang nilalang. Dapat kolektahin ang lahat ng mahahalagang bagay kapag natalo ang kanilang biktima. Lalo na ang kanilang space rings. Bukod dito, espesyal na itinalaga ni Dustin ang higit sa 100,000 mga bug upang tipunin ang mga samsam ng kanilang digmaan. Iyon ay dahil ang Evil Abyss World ay malakas sa universo. Ang 18 maliliit na mundo sa loob nito ay napakayaman. Maging ang mga karaniwang masasamang nilalang sa maliit na mundo ay nagkamal ng kayamanan na walang dapat bumahing. Hindi lang namin inalis ang 4 na dakilang pinuno at daan-daang libong masasamang nilalang. Gumawa din kami ng malaking kapalaran. Lumawak ang ngisi ni Asa mula tenga hanggang tenga habang iniskan niya ang mga tambak ng space rings. Oo, ginawa namin. Binalikan ni Dustin ang kanyang ngiti. Ito ay isang masaganang ani.
Inangkin ni Dustin ang space rings ng mga Grand Leaders. Maging si Dustin na nakakita ng maraming kayamanan ay namangha sa halaga ng mga bagay sa loob ng 4 na singsing. Isa-isang kinuha ni Dustin at ng kanyang mga kasama ang space rings para maubos ang laman. Mayroong higit sa 100,000 singsing na dapat dumaan. Sila ay napakalakas na nangungunang magsasaka at ang kanilang espiritual na kahulugan ay kapansin-pansin. Madaling trabaho para sa kanila na kumuha ng mga item mula sa space rings. Inilabas nila ang lahat ng uri ng mga bagay mula sa mga tambak ng mga kristal. Mga table tasks, mahalagang likas na yaman, at sa lahat ng uri ng pambihirang mga kayamanan mula sa mga singsing. Ang lahat ng mga item ay pagkatapos ay pinagsunod-sunod sa mga kategorya nito. Lumipas ang 1 oras habang nagtutulungan silang ayusin ang lahat ng space rings. Damn! Sa wakas tapos na tayo. Nakakapagod kaya? Bulong ni Wesley at huminga ng malalim habang iniunat ang mga paa. Mabilis ang ugali niya at ayaw niyang harapin ang mga bagay na walang kabuluhan. Oh my God! Napakarami! Tila kumikinang ang mga mata ni Dustin habang pinagmamasdan ang limpak-limpak na mga kayamanan sa paligid nila. Umikot ang ulo niya habang sinusubukang kunin ang lahat ng nasa paligid niya. Napakaraming kayamanan na hindi niya napigilan ang kanyang kasiyahan. Ang swerte. Napakalaki ng kinita nila na kahit isang lalaking tulad ni Dustin ay nabigla dito. Taglit na pinagmasdan ni Dustin ang mga kayamanan at pagkatapos ay sinimulang hatiin ito sa 100 bahagi. Lahat. Narito ang iyong bahagi sa mga samsam. Deklara ni Dustin. Haha. Salamat. Ngunit ang mga mahalagang kayamanang ito ay walang silbi sa amin sa ngayon. Paano kung panghawakan mo ito para sa amin? If we need them, we'll tell you. Natawa si Asa sa naguguluhan na ekspresyon ni Dustin. I agree. Mayroon ka pa ring immortal end world na aalagaan. Dalhin mo ang mga kayamanan bilang pondo para patatagin ang mundo mo. Tumango si Reese. Tinatanggap namin ang mga utos mula sa kanyang kamahalan. Ang banal na uod. Ang lahat ng aming pag-aari ay pag-aari niya. Pakisuyong panatilihin ang aming bahagi sa iyong sarili. Marahil ay kakailanganin niya ang mga ito balang araw. Nang marinig nila ang pahayag ng 8 Stone Saints. Napagtanto ng Supreme Grandmasters ng Devil Insect Race na hindi magandang ideya na kunin ang mga kayamanan. Bukod dito, ang banal na silkworm ay nasa paligid. Kaya kahit na ang mga kataas-taasang Grandmaster ay tumanggi na kunin ang mga samsam. Dustin, may ideya ako na makakatulong sa pag-unlad ng lakas ng mundo mo. Biglang nagsalita si Willard. Talaga? Ano yon? Umangat ang ulo ni Dustin para tingnan si Willard. Nagsalubong ang mga kilay sa pagkalito. Ang iyong barkong pandigma ay makapangyarihan. Kung gagamitin mo ang pera para bumili ng mas maraming barkong pandigma na tulad nito sa Tycoon World. Magiging isang magandang bagay para sa iyong mundo kapag kailangan mong lumaban sa mga mananakop. Paliwanag ni Willard. Oo. Matingkad na ngumiti si Dustin. Habang bumubulusok sa ideya, ipinagpalit ako ni Kelsey ng 3 barkong pandigma para sa aking omnipotent internal core. Ang mga barkong pandigma ng Tangklan ay nagkakahalaga ng malaking halaga ng pera at maraming maimpluwensyang angkan mula sa iba't ibang mundo ang nagsusumikap na bilhin ang mga ito. Napakabuti para sa kanila na bigyan ako ng 3 barkong pandigma ng libre. Pero mag-iiba kung bumili ako sa kanila ng mga barkong pandigma. Hanggat kaya kong magbayad ng mga barko. Hindi ko akalaing tatanggi si Elroy sa pakikipagnegosyo sa akin. Naisip ni Dustin sa kanyang sarili. Yun lang. Pupunta ako sa Tycoon World at bibili pa ako ng mga barkong pandigma. Malakas na deklara ni Dustin. Dustin. Sa tingin ko maraming kuta ng Third Demonic World sa labas ng Abyss Evil World. We can destroy their strongholds along the way and we can gather more treasures. Mahinang mungkahi ni Willard. He had always been considerable and resourceful no matter the situation. You're right. Ang Third Demonic World ay isang malakas na puwersa at ang mga residente nito ay napakaaktibo sa kumpol ng bituin na ito. Siguradong marami itong kuta sa ilan sa malalaking mundo. Tila lalong lumiwanag si Dustin sa bawat salitang binitawan niya.
Tama ka, Master. Pinalawak ng ikatlong demonic world ang impluensya nito sa ilang malalaking mundo. Bukod dito, nakuha nito ang maraming mahihinang mundo. Sa universo na ito, mayroong kahit isang dosenang mahinang mundo na nasa ilalim ng kontrol nito. Mabilis na nagsalita si Solo. I see. Mukhang hindi lang tayo ang nabuli ng third demonic world. Tumango si Dustin bilang pag-unawa. Okay, let's go. Nagdesisyon si Dustin at humawak sa controller ng warship at binilisan ang takbo. Isang barkong pandigma ang huminto sa labas ng Skyworld. Si Dustin at ang kanyang mga kasama ay nasa barko. Master, medyo maliit ang Skyworld dahil subsidiary lang ito ng third demonic world. Sabi ni Solo kay Dustin. I see. Tara, let's go. Patayin mo lahat ng masasamang nilalang pero huwag mong papatungan ang mga residente ng Skyworld. Utos ni Dustin. Sa kanyang isip, ipinadala niya ang hukbo ng insekto sa Skyworld. Hindi nagtagal. Ang hukbo ng mga insekto ay dumagsa sa pasukan ng Skyworld. Sa isang kisap mata, kumalat sila sa Skyworld. Kasabay nito, daan-daang libong mga insekto ang lumutang sa loob ng Skyworld tulad ng malalaking itim na ulap. May kumpanya tayo. Maraming masasamang nilalang na nagbabantay sa mundo. Nang makita ang mga mananakop, natarante sila. Lima sa pinakamakapangyarihang masasamang nilalang ang pumailan lang sa kalangitan upang tumayo laban sa hukbo ng mga insekto. Sino ka? Bakit mo sinalakay ang Skyworld? Ito ang teritoryo ng Third Demonic World. Walang sino man ang pinapayagang gumawa ng anumang gulo dito. Matigas na sigaw ng isa sa mga masamang nilalang. Ang limang masamang nilalang na ito ay nasa 8th Evil Energy Realm. Sila ang pinakamalakas at sila ang namamahala sa Skyworld. Damn it, that's ridiculous. Kayong mga masasamang clown ay kinuha lang ang mundong ito at sinimulang angkinan ito bilang iyo. Go to hell. Tigaw ni Asa. Siya at ang iba pang 7 miyembro ng 8 Stone Saints ay nakatayo sa harap ng hukbo ng insekto. Bang! Isang suntok ang ibinigay niya sa kanang inag ang langit at gumuho ang lupa. Bang! 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 3 sa 5 malalakas na masasamang nilalang ang tinamaan at agad na naging blood mist. Haha! Ang daming mahihina. Hindi man lang sila makakaligtas sa atake ko. Deklara ni Asa. Tumatawa ng baliw. Ang isang masamang nilalang sa 8th Evil Energy Realm ay katumbas ng isang human cultivator na nasa premium stage ng Immortal King Realm. Maaaring pantayan ni Asa ang isang human cultivator sa Immortal Saint Realm. Kaya naman kaya niyang ilabas ang 5 masasamang nilalang nang hindi pinagpapawisan. Nang makita ito, lahat ng iba pang masasamang nilalang sa Skyworld ay natakot hanggang sa mamatay. Nanginginig ang kanilang mga binti at nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Ang natitirang 2 nakaligtas ay pumuti na parang kumot sa takot. Pakiramdam nila ay lalabas ang kanilang mga puso mula sa kanilang mga dibdib. Matapang na nagsalita ang isa sa kanila. Who the hell are you? Sigurado ka bang pinag-isipan mo ito ng mabuti? Sigurado ka bang gusto mong gumawa ng kaaway sa Third Demonic World? Iyon nga ang gusto ko. Kayong mga masasamang clown ng Third Demonic World ang mga target ko. Kasabay nito, muling sumuntok si Asa. Tumakbo. Matapos masaksihan ni Asa ang pagpatay sa kanilang mga kasama. Ang 2 masasamang nilalang ng 8th Evil Energy Realm ay hindi nang ahas na lumaban. Sa halip, tumalikod sila sa pagtatangkang tumakas. Gayunpaman, hindi sila pababayaan ni Asa. Sa susunod na segundo, ilipat, sumenya si Dustin na umatake ang mga tauhan niya. Pagkatapos ay sinugod ng hukbo ng insekto ang iba pang masasamang nilalang. Boom! Sumiklab ang digmaan at nayanig ang buong mundo. Gayunpaman, hindi nagtagal bago natapos ang labanan. Makalipas ang kalahating oras, nabura ang lahat ng masasamang nilalang sa Skyworld. Wala sa kanila ang makatakas dahil sinadyang hinarangan ni Dustin ang pasukan kasama ang isa sa pinakamalakas na hukbo ng insekto. Pagkatapos ay tinipon ng kanyang mga tauhan ang lahat ng pag-aari ng mga patay na masasamang nilalang. Pagkatapos nito, umalis si Dustin at ang kanyang mga tauhan at nagtungo sa ibang mundo na kontrolado din ng Third Demonic World. Samantala,
Sa Sky World, lahat ng masasamang nilalang ay patay at ang mga residente lamang ang natira. Hanggang sa wala na si Dustin at ang kanyang mga tauhan ay napagtanto ng mga residente ang nangyari. Lahat ng masasamang nilalang sa ating mundo ay patay na. Yes. So we're free now. Hindi na tayo magpapaalipin sa mga masasamang nilalang na yon. Ang mga taong ito ba ay sinugo ng ilang mabait na Diyos? Ang mga residente ay nagulat na lahat ng mapagtanto na sila ay sa wakas ay nakalaya na. Nagtatalon silang lahat sa tuwa at tuwa. Sa wakas libre na tayo. Salamat. Nawala na sa wakas ang mga dabwang masasamang nilalang na iyon. Nagsaya at nagdiwang ang mga mamamayan. Noong mga oras na iyon, kararating lang ni Dustin at ng kanyang mga tauhan sa ibang mundo. Sa mga sumunod na linggo, pinangunahan ni Dustin ang kanyang koponan sa iba't ibang mundo na nasa ilalim ng kontrol ng Third Demonic World at inalis ang lahat ng masasamang nilalang. Dustin, 8 Stone Saints, ang dosenang Supreme Grandmasters ng Devil Insect Race, ang Infinity Beast, at ang Divine Silkworm ay isang napakalakas na puwersa. Maaari pa nilang ilabas ang mga dakilang pinuno ng magkasama. Hindi man lang sila nagpawis ng wasakin ang mga kuta ng Third Demonic World. Hindi nagtagal at nawasak ni Dustin ang karamihan sa mga kuta ng Third Demonic World sa universo. Ilan sa mga kuta nito ay nasa liblib na lugar kaya nagpasya si Dustin na paalisin sila. Nang kumalat ang balita tungkol sa mga kuta ng Third Demonic World na nawasak, ang buong universo ay nagkagulo. Ang Evil Abyss World ay isang napakalakas na mundo. Ang bawat maliit na mundo sa loob nito ay may tiyak na epekto sa universo. Hindi sila makapaniwala na may isang taong may lakas ng loob na guluhin ang Third Demonic World at sirain pa ang karamihan sa mga kuta nito sa labas ng Evil Abyss World. Hindi nagtagal, nakarating ang balita sa Third Demonic World. Dustin na naman. Ang yabang niya. Ang dami niyang nasira na kuta ng mundo natin. Oh, my gosh. Napatay ni Dustin ang 4 na dakilang pinuno ng ating mundo at sinisira niya ngayon ang mga kuta natin doon. Isa lang siyang tao. Tatayo na lang ba tayo at walang gagawin? Ngayon ang bawat masamang nilalang sa Third Demonic World ay walang pinag-uusapan kundi si Dustin. Ang lahat ng masasamang nilalang ay nagngangalit. At the same time, natakot din sila kay Dustin. Para sa masasamang nilalang sa Third Demonic World, si Dustin ay walang iba kundi isang walang awa na halimaw. Natakot at napupuot sila sa kanya. Dustin Lin. Ang 6 na natitirang Grand Leaders ay naglapa na rin sa galit. Isang malaking kawalan para sa Third Demonic World ang pagkawala ng karamihan sa mga kuta nito. Ang mga nangungunang pinuno ng Third Demonic World ay gumugol ng maraming taon sa pagtatayo ng kanilang maraming kuta sa labas ng Evil Abyss World. Hindi sila makapaniwala na nawasak silang lahat. Samantala, nakatapak na si Dustin at ang kanyang mga kasama sa Tycoon World. Sa punong tanggapan ng Tang Clan, dumating ang isang katulong sa lugar kung saan nagtanim si Elroy. Guro, gustong makita ka ng isang lalaki na nagngangalang Dustin Lin. Anunsyo ng katulong. Nang marinig ito, iminulat ni Elroy ang kanyang mga mata at ngumiti. Ano? Nandito na naman si Dustin. He's quite an interesting young man. He murmured. Papasukin mo siya, sabi ni Elroy sa katulong. Opo, Ginoo. Sagot ng katulong. Ilang sandali pa, nakilala ni Elroy si Dustin sa reception room ng headquarters. Ang layunin ng pagbisita ni Dustin ay upang makipagkasundo kay Elroy. Kaya nang makita niya si Elroy, tinabi niya sa kanya na gusto niyang bilhin ang kanyang mga barkong pandigma. I see. So you're interested in our warships. But our warships are quite expensive. Since it's our family business. Pero ngayong nakarating ka na dito, hindi kita hahayaang umalis ng walang dala. Paano kung bibigyan kita ng isa pang 3 barkong pandigma bilang regalo ko sa iyo? Alok ni Elroy. Ang barkong pandigma ng Tang Clan ay sikat sa buong star cluster na ito. Hindi mabilang na makapangyarihang mga angkan mula sa ibang mundo ang bibisita kay Elroy para sa kanilang mga barkong pandigma. Babayaran nila siya. Malaking halaga ng pera kapalit ng mga barkong pandigma. Alam ng lahat na ang presyo ng mga barkong pandigma ng Tang Clan ay medyo magastos.
Masasabing ang negosyo ng barkong pandigma ay kadalasang nakikinabang sa Tang Clan. Kahit na si Elroy ang pinuno ng Tang Clan. Natakot siya na baka hindi aprobahan ng ibang kapamilya kung bibigyan niya ng masyadong maraming barkong pandigma si Dustin. Hindi niya akalain na kayang bilhin ni Dustin ang kanyang mga barkong pandigma. Gayunpaman, iniligtas ni Dustin ang kanyang buhay at talagang mahal niya ang binatang ito. Naisip niyang kaya niyang samantalahin ang pagiging pinuno ng angkan na ito at gawin ang lahat ng makakaya niya para sa binata na nasa harapan niya. Haha, I think you might have misunderstood me. Sir, I'm here for business kaya hindi mo na kailangang bigyan ako ng libre. Mariing sabi ni Dustin. Alam niya ang nasa isip ni Elroy. Gamit ang kanyang kamay, nagpadala siya ng 12-dosenang space ring na lumulutang sa harap ng matanda. Sir, I'd like to buy your warships with these. Ilang barkong pandigma ang makukuha ko? Tanong ni Dustin.